Magandang hapon po muli sa bawat isa at itutuloy po natin ang pinag-aaralan po natin dito po sa Rema Fields Facebook Live. Mercy. Compassion or forgiveness shown towards someone whom it is within one's power to punish or harm, giving forgiveness or withholding punishment. Pinag-aaralan po natin ngayong linggo kung sino-sino ang nagbibigay ng awa sa panahon na meron naman silang kakayanang gumanti. Pero hindi nila ginawa. Nagpakita sila ng mabuting halimbawa. Nagtuturo po tayo ng halimbawa pagdating sa mercy. At itinuturo po sa atin, itong mga nakaraang linggo, tinuro po ni Pastora Trixie, number 1, siyempre ang Diyos. Ang patuloy na nagpapakita ng awa. Sabi pa po dito, si Jesus na ating Panginoon, na tinutularan din natin, siya ang isang example ng mercy. Tinuro din po ni Pastor Maya kahapon, yung jailer to Joseph and yung Joshua to Rahab. Ngayon naman po, pag-aralan po natin, si David, paano ba siya nagpakita ng mercy kay Haring Saul? Ano po? So, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa 1 Samuel, chapter 24, verses 1 hanggang 22. So, hindi naman po natin totally babasahin lahat yan, pero alam ko na alam na po natin ang kwento po na ito. Sabi po sa verse 1, nang si Saul ay bumalik mula sa paghabol sa mga Pilisteo, sinabi sa kanya, si David ay nasa ilang ng En-gedi. Na magkagayoy kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Seir at naglakbay upang tugisin si David at ang kanyang mga tauhan sa harapan ng batuhan ng may ilap na kambing. Siya'y dumating sa mga kulungan sa kawan sa daan na kinaroroonan ng yungib at pumasok si Saul upang dumumi. Kasintabi po. Samantala, si David at ang kanyang mga tauhan ay nakaupo sa kaloob-loobang bahagi ng yungib. So ito po yung kwento na yon na si Haring Saul po talaga ay hinahunting po niya si David. Dahil nga po, alam naman po natin na si David po ang in-appoint na hari nung panahon na to, pero hindi pa nga siya na-inaugurate dahil nga nagsiselos itong si Haring Saul kay David, kaya ang ginagawa niya, pinapahunting niya, pinapapatay niya. Kaya ang sabi niya, gumawa ng masama sa kanya si David, pero sa totoo lang, hindi naman. Ano po, nandun yung jealous, nandun yung bakit si David yung piniling hari, akong pa nga ang kasalukuyang hari. So ganun, yung ganung kwento po. At kung mababasa po natin dito po sa verse 4 at verse 5, na alam niyo po yun, sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, aking ibibigay ng iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang gusto mo. Na magkagayoy tumindig si David at lihim na pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Pagkatapos, nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanya pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. So dito po sa kwento, sa totoo lang po, nasa kamay na po ni David ang kakayanan na patayin si Haring Saul dahilan sa hindi nga niya alam na nung panahon na nasa loob ng kuweba si Saul, nandun din yung buong grupo ni Haring David, ni David, di pa siya hari, ni David. Ngayon, sa kwento, paano natin makikita na si David ay nagpakita ng mercy? Sabi ko nga sa inyo, kayang-kaya ng tugisin ni David si Haring Saul, pero hindi niya ginawa. Imagine, pinuputol na yung balabal ng kanyang damit, tapos wala pa siyang kaalam-alam. Si Haring Saul, di pa niya alam. Ibig sabihin, nandun yung pwedeng gantihan ni David, si Haring Saul, pero hindi niya ginawa. Kaya ang sabi dun sa verses 6 to 7, na huwag maitulot ni Yahweh na magawan niya ng masama ang hari na pinili ng Diyos. Nandun yung respect ni David kay Haring Saul na siya pa that time ang hari na pinili ng Diyos. Yung parang dito nga yung touch that God's anointed. Sinabi din niya sa kasamahan niya na huwag sasaktan sino? Si Haring Saul. Kaya umalis na lang sila dun sa kuweba. Imagine, nandun yung sinabi naman ng Diyos
na mapapasa ilalim ng kamay ni David ang kanyang mga kaaway at isa doon si Haring Saul dahil nga pinapapatay, pinapahunting, ganyan. Pero alam niyo po, ang ginawa po nito ni Haring David, even na meron na siyang kakayanan, pinakita niya yung mercy. Kita po natin sa kwento kung gaano kalaki ang awa ni David kay Haring Saul. Siya ang isa sa mabuting halimbawa sa atin na po pwede nating gayahin. Na o pwede naman tayong gumanti. Kasi meron tayong pagkakataon. Pwede tayong magbigay ng parusa. Pero hindi natin dapat gawin. Ganito ang kailangan maging halimbawa ng buhay Kristiyano po natin. Maaaring sa pinagdaraanan po natin, nagawan ka ng hindi maganda, nagawan ka ng masasakit na salita, nagawan ka ng masasakit na kwento, mga kwentong di naman totoo, or sabihin na nating ikaw ay napagbuhatan ng kamay, maaaring ganun. O isipin na natin kung anong negative na pwede nating isipin na pwede mangyari sa atin. Ang tinuturo ng Diyos dito na hindi dapat tayo gumanti or gumawa ng masama. Meron nga po ako nabasa, sabi nung mga kaibigan niya sa kanya. Sabi niya, gumanti ka. Gawin mo din sa kanila yung ginawa nila sa'yo. Yung parang pinupush nung kanyang mga kaibigan na gantihan mo. Kasi ginawan ka ng di maganda eh. Dapat ikaw din. Huwag ka papatalo. Pero alam niyo po, sabi ng tao na yun, sabi niya, hindi ko gagawin yan. Hindi ako gaganti kasi hindi ako katulad nila. Alam niyo po, ang sabi ng tao na yun, ipagpapasa Diyos na lang niya ang mga bagay. Talagang sa totoo lang po, may mga bagay talaga na ipagpapasa Diyos na lang po natin. Na even nga, may kakayanan naman tayong gawin yung ginawa nila or gantihan sila. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, nasa Kanya ang paghihiganti. Sabi nga po sa verse 12 ng pinag-aaralan po natin, sabi niya, hatulan nawa tayo ng Panginoon at ipaghiganti nawa ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ako ay hindi magiging laban sa iyo. Kumbaga, ipinagpapaubaya po ni David ang desisyon, kung ano man ang desisyon ng Diyos sa buhay ni Haring Saul. Sabi niya, ngunit ako ay hindi magiging laban sa iyo. Ibig sabihin, hindi ako gaganti. Kahit na may kakayanan na akong gantihan ka, hindi ako gaganti. Ang Diyos pa rin ang hahatol at ang Diyos ang magpaparusa. At alam niya po, dahil sa mercy na pinakita ni David, na-recognize ni Haring Saul ang kabutihan ng kanyang puso. At sa verse 20, mismong si Haring Saul ang nagsabi. Sabi po dito ni Haring Saul, sabi niya, si David ang magiging hari ng Israel at magiging matatag ang kanyang paghahari. So, ganun po yung sinasabi ng pinag-aaralan po natin ngayon. Na hindi ibig sabihin na nasa kamay mo na ang paghihiganti. Igaganti ka na. Hindi po ganun. Tularan po natin si Haring David. Siya po ay isang example ng awa o ng mercy. Nang ibabaw pa rin kay David yung compassion, yung forgiveness. Nandun yung withhold niya sa punishment na pwede niyang ibigay kay Haring Saul kasi hinahanting nga siya. Pero hindi niya ginawa yun. Nandun yung respect niya. Alam niyo po, sinabi pa nga niya sa kwento na ito, kung babasahin po natin ang buo, sabi niya, alam ng mga tao, hindi ko kayo ginagawa ng masama. Kaya kahit pwede ko na kayong gantihan, ito ang nagpapatunay. Dala ko yung pilas ng laylayan ng balabal ninyo na pwede ko na kayong gantihan, pero hindi ko gagawin. Ganun po yung pinakita ni David. Kumbaga parang yung bang pinakita niya kay Haring Saul na kahit ginagawan siya ng di maganda, ang isusukli pa rin ni David ay mercy pa din. Awa pa din. Kabutihan at pagkapatawad. Sa number 6 naman po, yung kwento ng master sa kanyang alipin, sa kanyang servant. Nakalagay po dito sa Matthew chapter 18 verse 21 hanggang 35. Ito po yung kwento na kilala natin na yung 70 times 7. Alam niyo po yun? Yung sabi niya,
nagtatanong itong si Pedro sa Panginoong Yesus na makapitong beses ko bang patatawarin yung nagkasala sa akin? Ayan po yung kwento na yan. At dito po, sa pag-aaralan po natin na number 6, alam natin na sa kwento, sa pagtatanong po ni Pedro, kung ilang beses, pero ang sagot ng Panginoong Hesus, sabi niya, hindi lang 7, kundi 70 times 7 pa. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi naman ibig sabihin nito na nagbibigay po si Jesus ng number. Na parang, ito yung number ng pagpapatawad mo Hindi naman po ganun. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, pinapakita po ni Jesus na wag po tayo maglilimita ng pagpapatawad sa kapwa natin. Kasi ang Diyos, sobrang laki ng pagpapatawad na ginawa niya sa atin. Alam naman natin na marami tayong naging kasalanan sa Kanya. And yet, sabi ng Panginoon, kahit na ang kasalanan mo ay kasing pula ng scarlet, pero ang sabi niya, dahil sa pagpapatawad ko, magiging white as snow ang yung buhay natin. Hindi na tingin ng Diyos ay kasing pula ng scarlet, kundi kasing puti na ng white as snow. So kagaya din po ng kwento dito sa verses 24 to 27 na 'di ba nung unang alipin na dinala sa hari na merong utang na milyong-milyong piso, noong siningil na siyang ng hari, wala siyang maibayad at nagmamakaawa siya. Ngayon, sa pagmamakaawa niya, pinatawad siya ng hari sa kanyang pagkakautang. Ano pong tawag doon? Mercy. Pwede na siyang ipakulong ng hari, pwede na siyang parusahan, pero dahil sa awa, pinatawad siya ng hari. At gano'n, nag-e-expect ang hari na kung darating man ang panahong ito, alam natin sa ating, alam niyo po yun, alam ng darating man ang panahon ito, itong alipin na ito ay magpapatawad din, pero hindi gano'n yung nangyari. Ano pong nangyari sa verse 28? Dito po nakita natin na nakita nung alipin yung kapwa niya may utang sa kanya na 100 lang. Pero ang ginawa niya, nagmamakaawa yung kaibigan niyang sinisingil-singil, pero anong ginawa niya? Hindi niya pinatawad. Alam niyo pong ginawa niya, inano pa niya. Talagang andun yung pinakulong niya. Nalaman ng mga kaibigan, ng mga kapwa niya alipin din. Hindi sinumbong sa hari. Alam niyo po, pinatawag yun ng hari. Sabi niya, pinatawad ka sa milyon-milyon mong utang. Pero bakit yung kaibigan mo hindi mo magawang makatawad? So, ina-expect sana ng hari na magpapatawad itong lalaking pinatawad sa milyon-milyon. Pero dun sa 100 na alipin na may utang, hindi niya pinatawad. So, ito po yung tinuturo ng Diyos sa atin. Na pinapakita niya yung mga portrayal ng pagpapatawad ng mercy, ng forgiveness, ng compassionate sa mga tao. Yun po yung tinuturo ng Panginoon sa atin na kailangan tayo po ay magkaroon ng malaking mercy sa ating pong kapwa at sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa atin. Amen po. Sige po, yun lang po yung may babahagi po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, amang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, maraming salamat, Lord, sa hapon na ito. Salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin kung paano dapat magkaroon ng malaking awa. At salamat, Panginoon, dahil tinuturo mo sa amin, Panginoon, kung paano mas maipakita sa kapwa namin at sa mga taong nakagawa sa amin ito na ipagpasa Diyos na lang namin ng mga bagay. Paniniwala kami, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na mas ma-improve pa namin ang sarili namin sa ganitong klaseng awa, Panginoon. Lord, ikaw ang aming halimbawa at patuloy na ikaw ang titignan namin sa mga sitwasyon na pagdaraanan natin. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po.